Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic tayo. Ikaw ang tanungin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tangina nyo ha? Bilisan mo na, Hindi nga, tayo. ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha? Kayo yung nangungupal dito ha? Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko. Kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako yung GC namin ng TVJ Defender ay biglang tumahimik na. Wow! Hydra Cafe. Antindi ha? Talagang Ko Al kanina bago ka nag-join na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung Tama. ni Daddy talaga is yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun. yun. Ang namin as a lawyer. Tama ho yun. Kailangan talaga hindi maging tawag bias itong batas. Kaya nga meron timbangan eh. Kung nakikita nyo, yung babaeng nakapiring tapos merong hawak-hawak na, yun yung justice na sinasabi. Pero kung halimbawa, one-sided ang batas, hindi yun maganda. Kaya sabi dito ng dalawang magkapatid, tama yung aral na binigay ng dating senador na si Senador Attorney Rene Cayetano. Yes. Good morning mga kasama. Happy Sunday everyone. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Kahapon napag-usapan natin yung lumulutang na pangalang Boss B. Ngayon marami ho lumalabas sa SOCMED, sa social media na kung saan talagang hindi talaga mapagkakaila na palaban ho talaga ito si Ate May Marliza. Katunayan, makikita nyo rito sa screen, sa video na yan, pati ang Kas Rider di pinatawad. Grabe. Ewan ko kung anong istorya nito, pero maririnig nyo mismo yung boses. So sa mga anggulo, wag naman sana natin pati rider mapagbintangan sa puntong ito. Pero lumalabas, siyempre, kailangan din imbestigahan. Ngayon, hindi yan yung topic natin. Pero anyway, ibigay na rin natin yung slide na yan at maya-maya, doon tayo pumasok kung sino si Boss B. Si Boss B, kilala ho pala ng isang Banateros vlogger at yan daw ho ay yung mga nag-alok na maging vlogger para suportahan itong si Pangulo. Hindi ko lang alam kung ano ang katotohanan dito. Pero ako ho ay nabalitaan ko rin yan yung istorya na yan. Actually, yung iba kong kasamang mga vlogger napunta rin sa side na yan. So, luminya sila sa mga, sabi nila kasi, pera-pera lang, ayun. Pera-pera lang ang nangyari. Pero anyway, sa kanila naman ho yun. Wala naman tayong pakialam doon dahil buhay nila yun. I mean, personal na buhay nila yan. Kung ano yung kagustuhan nila, yun ang way nila para mag-earn ng money o para sa kanilang mga pangangailangan, yun siguro yung kanilang maginawa. Pero balik tayo at mamaya sa dulo ng ating video, Senator Pia at Senator Alan Peter Cayetano nagsalita na ho. Ito ay patungkol kung ano ho yung aral na binigay sa kanilang tatay, mamaya malalaman nyo. Ngayon punta tayo mali dito pero bago yan, syempre bago tayo rumekta, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Pati rider hindi pinatawad. Mabigat ito Oo, saan ba nagmula yung video na ito? Anong pinagsimulan nito? Traffic violation ba o road rage ito? Ngayon, kung halimbawa, itong video na ito ay gagamitin as investigasyon para matukoy, ay siguro marami angulo rin ang dapat tignan. Hindi lang yung rider. Kasi kawawa naman, baka mamaya, ang mangyari, mag-isa at mag-isa. Hindi naman ho talaga. Natural lang naman sa pabubulikong kalsada na magkaroon ng pagtatalo. Pero grabe din ho yung maririnig yung boses doon. Dito, ipasok natin.
Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic tayo. Ikaw ang tanongin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tangina nyo ha. Bilisan mo na, Hindi nga, tayo. ano ba yung gusto mo? Tangina ka ha. Kayo yung nangungupal dito ha. Tragisan kayo. Oh, yun ang napanood natin. Oo, pati ang Cast Rider, di pinatawad. Hindi, meron ho kasi mga anggulo. Kung makikita nyo, oo, si Kuya din, meron ding nabanggit, anong gusto nyo? 'Di ba? Isipin nyo, anong gusto nyo? So, sumagot to si ate, ikaw! Oh, yun na. Oo, pero siguro, fair na investigasyon para hindi malito. At alam naman natin na yung meron na hong investigasyon ang ginagawa sa ating kapulisan at NBI, doon na lang ho tayo magbabase yung final report. So dito na lalabas ang usapin kung saan ibang klase ho pala talaga. Bago pa magkaroon ng bago pa pumutok yung issue ng mga politika sa lahat ng mga bagay-bagay, meron na ho pala talagang humihikayat, nanghihikayat na mag-recruit ng mga vlogger para suportahan. Ngayon, sino magpapatunay niyan? Ito, si Boss J. Oo, kasi pumuputok ho ang pangalan Boss B. Oo, sino ba si Boss B? Alamin natin. So mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, Boss B. Ba't Boss D? Kay Boss B, kung saan ay kasamahan ko pa dito or kasama ko pa etong mga ibang mga vlogger ng loyalista. So bali ako lang ang nagbubukod tanging hindi naging vlogger na sumusuporta kay Marcos Jr. Nako, yun na. So, meaning to say, Boss J, magkakasama kayo nung mga panahon na yun. Ituloy natin. So dito sa video to na ipapakita ko sa inyo, yung mga vlogger dito ay sila na ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At dito rin sa time na to, ito ay patawag, no, na pasasalamat sa amin sa pagtanggol namin sa Tito, Vic and Joey noon. Pero ulitin ko labas po dito si Bossing Vic Soto, si Master Henyo Joey De Leon. So labas silang dalawa dito sa isyung to. Pero at etong meeting place labas din po, no. Pero dito makikita nyo nakasamahan mga kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TBJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B, na kung saan ditong sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito, pero kasi inisa-isa kami na kausapin. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month, tapos may kasama pang kotse. Wow! Grabe. 70,000 per month, tapos may kotse ka pa. Wow! Isipin nyo mga kasama. Sino nga naman hindi kakagat? 'Di ba? Kung operan ka, parang daig mo pa isang manager ng isang kumpanya, 70,000. Normally, ang sahod lang ng mga manager nag-arrange lang ng 30 to 40. Sa offer sa kanila, big time. Tapos may pakotse ka pa. Sino nga naman hindi kakagat? Pero sana yung ebidensya ni Boss J, ilabas niya rin. Alam ko merong screenshot si Boss J dito na talagang merong pangalan na umugong. Sana ipakita niya dito. Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko. Kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako, yung GC namin ng TBJ Defender ay biglang tumahimik na. Tapos inuunti-unti na nila akong banatan or inuunti-unti na nila akong alam mo yun, gawan ng issue na kesyo scammer, kesyo rapist daw, gano'n. Marami silang ibinibintang sa akin. So ito ay nasa
sa tutusin, may 14 minutes akong video, may 17 seconds, ito 17 seconds na ipapakita ko. At abangan nyo na lang yung mga susunod pang mga kabanata dito sa kay itong mapatungkol kay Boss B na recruiter or isa sa mga nagpapasweldo sa mga bayarang vlogger. So ito po yung video at panoorin nyo. Wow! Hydra Cafe. Antindi ha. Talagang meron ho palang patotoo at patunay itong si Boss J na talagang nirecruit sila. Hindi mapagkakaila. Nilabas yung video na ito eh. Talaga totoong pala may nag-recruit at meron na babayaran. Isa pa, yung plus na lumabas na message, na screenshot, na meron 2.5 million na usapin na pinagtatalunan doon sa nasabing messages na yun. So, sino nga ba itong Boss B? Anong pagkatao nito? Makikilala ho ba natin siya as personal na muka o nagtatago ito behind the scene? Oo, may patunay si Jay Guevara. Magkakasama nga sila. Andun yung taga Maynila, andun si yung ulo. So, totoo nga. Hindi, talagang napapanood naman natin sila dito sa TVJ Defender. Sila ho yun. Given yun. Sila ho yung nag-depend dito kaya sa TVJ. Kasi alam niyo ho ba yung naging problema? Kaya ngayon, anong nangyari? Ito ang nangyari. Meron mga vlogger na, yung mga vlogger na yan, yung magkakasama na yan, talagang binira din ang dating yung host ng naging kalaban ng TVJ. So kilala nyo naman ho yun. So anyway, wag na natin ipasok yun. Ngayon, ang patunay dito, meron talaga na nagre-recruit. Abangan natin yung screenshot. Oo, kung meron ba. Ngayon, ito, pasok tayo sa usapin. Simula na ba ito ng laban ng mga senador? Sino ang magaling? Alam nyo, ibida ko lang ho yung magkapatid na Cayetano ito, nasa dugo na nila. Ang magaling. Bakit? Sino ho ba ang tatay nila? Si Rene Cayetano, kumpanyero o kampanyero kung ano may tawag nyo. Abogado. Naging senador. Batikang senador. Ngayon, kung kayo ay sisirain nyo ang pangalang Cayetano dahil lang sa mga naririnig nyo sa mga balita na hindi naman nagbibigay ng sapat at totoong balita, doon kayo maniwala sa mga vlogger na totoo. Kasi kung sisirain lang nila ito patungkol sa mga politika, ganyan ho ang laro ng politika, hindi nyo may iwasan yan. Sa una, magkakampiyan. Pag halimbawa, sa susunod, merong intensyon na kalabanin ka, kakalabanin ka talaga. Ngayon, ano ba ang turo ng kanilang magulang noong mga oras na nabubuhay pa si kampanyero Atty. Cayetano, Rene Cayetano? Popular sila sa Taguig. Sila ho ang kinikilala dahil napakagaling mamuno, lalong-lalo na si Madam Lani Cayetano. Marami hong bumabatikos. Dahil natural naman ho talagang babatikusin, lalo na pagkalaban nila sa politika o ang gustong bumatikos. Natural ho yan. Ngayon, ito, nagsalita na ho ang dalawang magkapatid. Alamin natin. Ayan, nag-live finally. Kanina pa ho ako walang signal. So ngayon may signal na and hello. Good evening sa inyong lahat. Ako ba'y nagko-connect? Yan. Ba kayo? Hindi ako sure kasi wala pa akong nakitang naglilitawan na mga names ninyo. Sana connected na tayo. Okay. Hi everyone. Good evening. Please let me know kung yung sound ay okay. At Yan. Okay naman po, okay madam. ba? At habang inaantay ko yung sagot nyo kung okay, dahil sayang naman yung pagkikwento ko kung hindi okay. Tell me na rin kung tagasang kayo para naman ma-shoutout ko naman yung mga loved ones nyo at mga kapitbahay nyo. Yan. Nice. Si Saddam, hello. And si Ruth, and si Justine.
Hello everyone. Laika, good evening. Carl, good evening. Watching from Singapore, si Christine. Hello, hello. So guys, I have an exciting guest. Excited na nga siya lumapit pero wag muna. Solohin niyo muna ako. Wag muna. Hello, Stanley. Kamusta po kayong lahat? It's late Saturday and family time. Alam nyo, kanina pa ako magla-live. Pero di ko ewan ko, ang hina ng wifi. So, nag-antay-antay ako. Tapos, nag-connect na tayo. At I just wanna check in how everybody is. Alam nyo, medyo ako ay konting pagod. Pero I wanna ask you, what do you look forward to pag weekend? Ano yung parang after a busy week, sabihin mo ng work stress, o kung ano man, parang you're looking forward na magawa over the weekend para naman makapag-relax kayo. Ako, normally, and I said this 3 days ago nung nag-live ako na nagtumakbo ko, talagang sports din talaga yung yung Rekta na siguro tayo, no? Because Oo, kaya kasi ng boses, rekta na tayo. So lahat yan, ginagamit nila yung kaalaman nila sa batas. Kasi nga, ano ho ba yung Senate, di ba? We make laws. Basahin niyo po yung Constitution, we make laws. So, kailangan kong gamitin yung pag-aabogado ko. So, there is never any intention on my part na magyabang. Ang goal ko nga po is i-share yung kaalaman ko. Kasi yung natutunan ko sa tatay ko is ipaliwanag mo sa tao ang batas. So, yung hindi ko pwedeng i-disregard kung ano yung batas, pero ang job ko is ipaliwanag yung batas. So kung nagkukulang ako doon, by all means, tell me na, Sen, hindi namin maintindihan yung pinagsasabi mo. O di sige, sabihin niyo sa Yan ang abogada, 'di ba? Kasi yan nangyayari diyan sa Senado, yung trial na nagaganap diyan. Oo, yung iba kasi nagmamagaling-magaling lang. Iba ho ang may alam sa batas, ibang may alam sa rules of law. Iba rin ho talaga yung nakapag-aral sa mga nagpapanggap lang. Sa Senado, yung trial na yan, kita niyo yung mga katanungan ng mga kalaban dyan. Kung hindi pambabatikos, kukuha ng puntos para masiraan lang ang Vice President na tinatrial. Hindi nila inaalam, ayaw nilang alamin kung ano ang nalalaman at ano yung pinag-uusapan. Kaya nga meron niyang cross-examination, recross-examination, ano pa ba? Argumento, yan yung mga terminology dyan Ngayon, pag hindi ka maalam sa batas, mangangamote ka. Tignan nyo yung nangyayari ngayon. May babae dyan na senadora na kung makapagtanong, nasusupalpal na ng Senate presiding judge, sige pa rin ang tanong. Kahit hindi umaakma doon sa mga ginagawang trial. Doon nagkakalintik-lintik dahil ang nangyayari, kampihan at the same time sisiraan. Habang tinatrial, gusto pang siraan ang Vice President, anak ng bugyo. Tuloy. Game ako doon, challenge ako doon. You know, I was a new lawyer when my dad invited me to be part of his show, yung Kumpanyera. And nangangapa ako magpaliwanag kasi syempre daddy ko sanay na ako bago pa. So, up to now, very willing ho ako. If you notice nga, pag nag-intervene ako, sinasabi ko pa kay presiding officer, sabi ko, okay ba yung tanong ko? Call me out. Sinasabi ko kung ano yung rules na sinasabi kong, dapat hindi tayo ganito, dapat, ano ba yung mga sinabi ko doon? Kung ano yung sinasabi ko na dapat sundin, sabi ko, pati ako, call me out. So, wag niyo kong iisipin na arrogance yun. And if sa tono naman ng boses ko, pasensya na po. Kasi nga, hindi naman ho ako trained na mag-modulate ng boses. Pero hindi ho ako nagyayabang in any way. Last point ko, bago ko tawagin yung bisita ko, kasi ito, excited na siya. Kung ano na nga nabasa sa kakantay sa akin, daldal ko daw. Pero mas madaldal siya, hulaan niyo na kung sino. Ang point ko lang is, hindi pala type yung boses ko, tas sabi, pakulong daw ako dahil hindi type yung boses ko. Ba't nagkaganito na yung mundo natin, di ba? Very clear naman sa batas natin. Sipin nyo, hindi lang gusto yung boses, pakakulong mo. Ano kasalanan ng boses ni Pia? Lagi nga binabanatan si Senator Pia dyan sa yung payaso ng palasyo. Napapasin nyo. Pati boses, hinihingal daw yung boses. Ano daw meron kay Pia Cayetano? Bakit hinihingal pag nagsasalita? Anak lang.
Ang sakit nyo intindihin sa ulo. Hindi nyo ba alam athletic ito si Senator Pia? Hindi nyo ba alam nagsisiklista to? Hindi nyo ba alam pumupunta pa ng ibang bansa para lang i-perform yung kanyang Eh kayo, ano ba ginagawa nyo dyan sa payaso ng palasyo? Kung di magsalita, mang-intriga, doon lang sila magagaling eh. Di ba tama? Natumbok na ngayon sila. Tuloy. Kung ano yung mga kasalanan na dapat may kulong. Pero yung hindi type yung boses, sige, hindi yung ba type yung mukha ko. By the way guys, kaya ako naka-shades, baka sabihin niyo ang taray ko. Graded po to. Nagkataon na ito yung dala-dala ko. So, yun. Kaya, kasi pag hindi ko sinuot yan, hindi ko na mababasa yung mga names ninyo. But pag nakasalamin ako, I can read. Sabi ni Tess, we support you. Thank you so much, Tess. Tapos sabi ni Justine, kamusta po? And I'm fine, Justine, kamusta ka rin? So I won't be able to read kung wala ang aking salamin. So yan, graded po kasi yan. Eto na, yung bisita kong sobrang excited na mag-join sa atin. Eto na, hulaan nyo. I wanna know kung may hula kayo, kung sino yun. Hulaan Boses nyo. pa lang, alam na namin, madam. Hulaan Ayan nyo. Minsan lang kami magsama in our FB Live. Hi guys, special edition to, especially sa mga walang tulugan because it's 11 o'clock. And dun sa ating mga OFWs na nasa ibang time zone, this is for you, Al. Say hello. So God bless all of you. I'm listening to Ate Pia. Sarap ng interaction nyo at saka namimiss ko yung kwentuhan lang. Oh, di ba? Parang exactly. in a room lang like this kasi nga simula May 11, parang panay political issues. Tama. But sobrang Nakakapagod thankful po, guys. sobrang thankful ako na nanonood kayo, nakikinig kayo, nagsusupport, you're praying for us when we bump into each other. Pareho kami ng experience ni ate. Dati, hi, hello, pwedeng picture. But ngayon, yung may conversation. So it really shows us that you care, At what we're doing, it nagsusubaybay. matters, di ba? And then yung insight, kasi kahit anong sabihin mong, ang politiko, kahit anong sabihin makamasat di ba? Iba yung daily experience ng ating mga kababayan Of course. Diba? One quick example, kasi sinasabi mo abogado ka. Yung sinabi ng isang pulis sa amin, Sir, nanonood kami, ilan mga kasama nyo, paulit-ulit na hindi dapat technical. Sabi ng pulis, Ayan, sir, maganda yan. pag nanghuli kami, unang-una, nasa Pulis, kalye parate, kahit hindi sila naka-uniforme, they're still on duty technically because they have to respond to any crime. And then, pag nasa korte daw, it takes weeks, it takes months. Tapos isang technicality, Tanggal. mapapawalang sala yon. Tapon ang kaso. Tapos kung gusto nila silang gantihan o pamilya nila o kasuhan, nandun. Tapos sabi na, tapos sir, manunood kami. Vice President yung pinag-uusapan, tapos mga senador kayo, tapos sasabihin nyo, wag naman yung technicality. So, those kind of insights, hindi ko maiisip on my own Diba? Kasi nga, hindi naman ako nasa korte parate na sa mga crimes na whether pickpocketing, whether nagkaroon ng suntukan, or whether yun nga, yung sa drugs, lalo na yung sa technicality sa paghuhuli, whether yun ay using, pushing, illegal possession, or pushing. No? So, we really appreciate your time, your effort, your watching, your prayers. Thank you. And yun nga, yung sabi ko Al kanina bago ka nag-join, na wala namang intensyong gawing technical na pahirapan. Yung Tama. ni Daddy talaga is, yung kanyang practice mismo is ipaliwanag ang batas, di ba? Yun. ang namin as a lawyer. Tama ho yun. Kailangan talaga hindi maging tawag bias itong batas. Kaya nga meron timbangan Kung nakikita nyo, yung babaeng nakapiring tapos merong hawak-hawak na, yun yung justice na sinasabi. Pero kung halimbawa, one-sided ang batas, hindi yun maganda. Kaya sabi dito ng dalawang magkapatid, tama yung aral na binigay ng dating senador na si Senador Attorney Rene Cayetano. Kung sino ho nakakilala sa kanya, itaas niyo yung kamay, mag-comment kayo dyan. Siya tama ho sinabi sa anak nila. I-apply nyo kung ano yung naaayon sa batas. Hindi yung meron kayong pinapanigan. Doon lang naman sa tama Alam niyo naman kung ano nangyayari sa gobyernong ito. Alam niyo naman kung ano nangyayari, di ba? Kampi-kampihan na. So pangit naman kung pati
pati yung ibang nakakaalam sa batas at sa hustisya, kakampi pa doon sa mga hindi nakapag-aral ng law at ang alam lang ay pumanig para siraan yung gusto nilang siraan. Tama yung ginagawa ng mga magaling na abogado. Kahit nakikita niyo, di ba, pansin niyo sa trial, pagkatapos ng bakbakan sa Senado, yung trial, kamayan na ho yan. Kasi hindi naman ho magkakaaway yan eh. Kailangan lang nila patunayan na yung mga kliyente, kani-kanilang mga kliyente, ay hindi ho nagkasala. So, idedepensa nila yon. So ngayon, ganun din. Kung ano yung binigay na aral ng tatay, dapat i-apply nila. Pwedeng isang tabi. May isang nag-comment na parang bakit ginawang suppletory yung rules of court sa evidence. Yon! Actually, yung first impeachment na nandun ako, which is yung sa corona impeachment, I felt the same way. Sabi ko, ba't nasa rules yon? And I think it was Senate President JPE who said sa parang isang caucus natin, anong gagamitin natin kung hindi yon? Yun nga. So, parang you sa have akin to have naman- some kind of rules. Pero sa akin naman, parang, hindi, kaya nga impeachment, it's quasi political. So meaning, parang hearing sa Blue Ribbon or hearing sa Justice Committee. Pero hindi eh. We all agreed that it's such an important, kaya nga trial siya, hindi siya hearing lang eh. 'Di ba? Hindi Tama. lang siya, hindi siya town hall, hindi siya parang, sino mas popular? Palakpakan natin to, palakpakan natin to, or who. Di ba? Yun yung punto natin kanina. Kung sino yung doon lang, sino yung malakas, popular, doon kay papanig. Hindi. Kailangan, i-apply mo kung ano yung nalalaman mo sa batas. Hindi pwedeng papanig ka lang ng papanig. Kawawa naman ho yung nasasakdal. Kawawa naman ho yung natatrial. Kung ganun ang magiging point of view ng mga nagmamagaling at walang aral sa batas, di ba? Made the better points. It's also not a debate, di ba? It's really a trial. So, Kita nyo? it takes time, it takes effort, but let me put it this way, Te. The end does not justify the means. So kung wala kang rule, kung ano yung means mo to get to the end, Paano? palakasan na lang. Yun na nga eh. That's the reason why we have rules. I cannot help but think of this example. Narinig nyo na ang sabihin na basketball nga, may rules, di ba? Tapos pag nag-foul ka, bibilangan ka ng foul. Pag nakailang foul ka, out ka. Di ba? May rules. But tanda mo nung bata tayo, sorry. Nung bata tayo, kahit matuto ka palang magpatintero, may rules yun eh. Yan, Nandun ka sa tama. guhit. Sa guhit ka nakatayo. Hindi ka naman pwede lumagpas sa guhit at puntahan mo yung kinakalabit mo. Iba naman yun, habulan. Dito supalpal yung ibang senador. Talagang, sigurado, pag napanood na naman nila to, iyakan na naman sila eh. Sasabihin na naman, ayan na naman yung mga dalawang magkapatid. Magmamagaling na naman yan. Magbablog na naman yan. Sino ho ba sasandalan? Ng mga Cayetano? Ayaw nga silang, alam niyo naman yung mga bias media eh. 'Di ba? Napapansin nyo? Pag doon sa grupo ng mga maleta gangers, tuwan-tuwa kung mag-cover. Tama lang na ho, mag-vlog. Walang problema yan. Para makakuha maibigay yung tamang impormasyon. Hindi nagkulang, hindi binawasan, hindi at walang one-sided sa mga trial na nangyayari. At syempre, para din malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Kahit naman ho ako eh. 'Di ba? Ano gagawin ko kung walang magko-cover sa akin? Di magbablog na lang ako. Sabihin ko, expose ko sa taong bayan na ganito ang ginagawa nila. Gusto nila sila ang mamayani. Tuloy. Na yun, iba naman yung rules. Pag sinabing habulan, hindi mo pwedeng batuhin. Hindi batuhan yun, habulan. Yeah. There are always rules. So like sa supina, Te, may rules yun eh. So isang pinag-uusapan namin, pinag-aaralan namin, and back and forth kami ng lawyers ko is kung yung ni-request na supina para sa AMLA, sa anti-money laundering, sa bank account, sa mga bangko, at saka sa BIR, whether nag-comply. So ang style na ginawa ko sa lawyers na tumutulong sa akin, sabi ko, guys, maghati kayo. Kalahati sa inyo, kamping-kampi sa prosecution, kalahati, kamping-kampi Parang sa... debate ng high school, Oo, di ba? Choose a side. Para I can see both sides, and then I exactly. can... Ganun I naman can din ginawa ko sa team ko. read it. Isulat But nyo, ito both yung sides. mabigat, di ba? So kanina, I was mentioning, na may senador, sabi ko nga, sa pagkaalam ko, nag 2 times yung SALN, pero siya na nagsabi kanina, hindi, 4 times. So that in itself doesn't mean na may mali.
Oo nga. That in itself doesn't mean na may i-declare mo nga di ba? So I was making the point. But halimbawa, hindi ko siya gusto. So pwede ko bang tawagan na kagad yung AMLA, yung BIR, at saka yung Supina. Supina kunin yung ano. Kasi ganun ang parang isang lumalabas dito sa kabila. That's the issue. It's another story, pero rather than sagutin, etc., iba yung sagot. But my point is, guys, pagka kasi may rules, protection natin lahat yon. Kasi hindi naman pwedeng, pag magsasaka ka, iba yung rule sa'yo. Pag bilyonaryo ka, iba rule sa'yo. Pag Tama. abogado ka, iba rule sa'yo. E di kung ganun, parating panalo yung rule May kaya. makers. Yung rule maker, yung sinong gumagawa ng rules. Kasi papalitan lang yan ng papalitan Di ba? Or yung joke sa atin nung bata tayo, yung golden rule. Who has the gold rules? Di ba? Kasi yung tunay na golden rules, do not do unto others, yung ayaw mong gawin sa'yo. Tapos sabi naman nung iba, Iba, hindi, pag binabastos golden rule. yun, the gold, who has the gold Gold rules? rules, Yun ang masakit. Yun yung ayaw natin mangyari because remember, Al, may kasabihan na lagi din sinasabi ni Daddy noon. Hindi naman siya ang nag-invento noon, but he would always say it. Yung those who have less in life should have more in the law. Yeah. And that's why I think that was a US justice. Oh, dapat, hindi nga si Daddy ang That's original noon. yeah. Pero sinasabi parati ni Daddy yun noon. Tama ka, baka US case yan. Na kaya ho ako nag-aabalang magpaliwanag ng batas. Kasi, you know guys, muntik na ako hindi maging lawyer. Actually, hindi muntik. Ito si Alan, bata pa lang yan. Gusto na mag-abogado. Kasi I'm almost 5 years older than Alan, okay? So, yung mga friends ko, saan ba rin si Alan? Yung kapatid mo, ang bata-bata laging may hawak na dictionary kasi nga gusto mag-abogado. Ako, hindi ko gusto mag-abogado. Gusto ko mag-teacher kapareho ng mami ko. Then at another time, gusto ko mag-journalist. Anyway, ang At saka sa tagal. pagmamahal mo ng sports, gusto mo mag-chiropractor one time. Oh, gusto ko mag-chiropractor. Isa pa lang chiropractor sa Pilipinas noon. Gusto ko na mag-chiropractor kasi ang hilig ko talaga sa katawan Sports. yung sports, palakasin ng katawan. Health. And now, nandiyan na yung mind-body connection, di ba? Mas maraming evidence to show na a healthy body is a healthy mind. Kaya kahit si Alan nagsume, I'll get dati mataba yan. Hanapin niyo yung mga pictures. I'm so proud of him. He was like, 40, 50 pounds. So anyway, total narinig nyo na lahat ha. Yung kung ano yung dapat gawin sa trial, hindi yung popularity lang, doon ka magsaside, doon ka pupunta, doon ka papanig. Hindi porkit madami, papanigan mo na. Tama. Kung ano yung aral na binigay ng tatay ng nila Senator Alan, Senator Pia, dapat yun talaga ang kailangan sundin. So kilala nyo ba si Boss B? Sino ba si Boss B? Total, nakita nyo na kanina. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo na ito ay post ayan nga sa kanyang social media account. Kilala ko si Boss B. Siya yung tumanggap ng pera na pinangbabayad sa mga vlogger at siya din yung nag-alok sa akin noon ng 150K. Murahin ko lang araw-araw si BP Sara Duterte. Kita nyo, kaya naman pala maraming vlogger ang nagmumura kay BP Sara dahil malaki pala ho talaga ang bayad. So given na meron gan talaga, na may pinakita naman ho si Jay na video, talagang kita nyo naman kung sino-sino yung mga nandoon kanina, talagang alam na natin na 150,000 siguro kung swerte-swerte pa, lalaki pa, no? Depende siguro sa sa kung paano mo, how the way you murahin si BP Sara, mas mataas ang offer, ganun ba yon? Nagtatanong lang ho yun, nagtatanong ho lang kami. Pero anyway, kung umabot sa ating video na yan, ako naman ho ay maglalambing. Huwag mo kalimutan like, share yung video natin. At syempre, supportahan nyo si Mang Banat. Subscribe nyo siya, panoorin nyo kanyang video. At syempre yung shoutout segment natin. Eto na, makinig ho kayo kamusta naman? Yung mga magpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Nancy Tauser, shoutout po sa iyo. Ko Ilonggo, shoutout po sa iyo. Eugene, shoutout po sa iyo ng bonggang-bongga. At F3195, shoutout po sa iyo. Annie Wellness, shoutout po sa iyo. Nancy Taches, Linda Arseno Roger, shoutout po sa inyo. Marqueso TV, shoutout po. Ren Screen, Amil Hami, shoutout po sa inyo. Sheridan Tabil, Rafael Arsiaga, Status Vault, shoutout po sa iyo.
At ito pa, Ma'am Damanusan, shout out po sa iyo. Ramil Mihidiha, Marifes Ulweta, Dexter Ramurao, shout out po sa iyo. Darwin Saberon, shout out po sa inyo. Nestor Hitgano, Belinda David, shout out po sa inyo. Ana Bachman, shout out po sa inyo. June Buenan, Michael Tumandan, Lydia Lucas, Ma'am Malu, sa Babag Mix Vlog, shout out po sa iyo. Legend, LC, Valye Lagla, shout out po sa iyo. OFW HK, shout out po sa iyo, Ma'am. Kiwi Mix Vlog, shout out po sa iyo. Ray Pascual, Flor Delisa, shout out po sa iyo. Garlin Japan, shout out po sa iyo, Ma'am. Alice Samuning, Vilnor Tolentino, Yolanda Vintuyan, Omor Junio Laer, Bright, shout out po sa inyo. Jomedes Makato, shout out po sa iyo. Marilyn Sese, Cherry Moore, shout out po sa iyo. Marquez Marqueso TV ulit. Rosinda Degbel, Maria Luisa San Jose. Elarde Villanueva, shout out po sa inyo. Teodoro Gutierrez, Dennis Naces, Virginia Pueblo Sli, Doc Riz, Dayang, Jerry Nara, Peti Ibalane, FTB, Belinda David, shout out po sa inyong lahat. Arturo Biag, Dina Cabangon, Plantita UK, Ilana Go, yan si Ma'am Ilana, lagi ito sa atin. Shout out po sa inyong lahat. Alger, Ruben Sokino, Andy Wanika, shout out po sa inyo. Ruru Lumugis, Manuel Hubilia, shout out po sa inyong lahat. Kaya kung umabot kayo shoutout segment at dun sa mga hindi pa nasa shoutout, komento ho kayo, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, bye-bye!